makakatikim ka sa akin ng salita na hindi mo pa napapatikman. Huwag mo akong susubukan na akala mo pati ako mapapaikot mo. Simple lang aking sasabihin sa iyo. Ang bata, kapag hindi kay kasal, wala kang karapatan. Tanong, bakit mo tinangay yung mga bata matapos mo siyang kapiliin? Sino kang utot na para magsabi niyan kaya hindi mo naman asawa to? Well, abduction ang tawag niyan. Krimen yan. Ito pong isang storya rito, ano? Nakarang linggo, isang all points bulletin na ipinalabas sa hashtag Ipabitag Mo. Ito'y matapos itakas at itago ng dating kinakasama ni Regine ang kanyang dalawang anak. Pati lolo ng bata naging emotional sa aming programa dahil sa nangyari. Ngayong araw, handa raw humarap sa bitag ito po yung ama ng bata, yung inarereklamong kinakasama, ama ng bata. Mas maganda siguro, balikan natin ang buong detalye ng sumbong. Panoorin. Makinig ka, Raymart. Yung ginawa mo to at ang ginawa mo para saktan itong kinakasama mo, nagpabitag na. Magtago ka hanggat gusto mo. Kapag hindi mo inayos to, maraming legal na opsyon na magagawa ang bitag. Sinasabi po ng Artikulo 176 ng Family Code of the Philippines, abay, eksklusibo, solo ang karapatan ng nanay sa kanilang mga anak. Raymart Ramos, makinig ka. Pasisikipin namin ang mundong ginagalawan mo. Ilalantad na namin ang pagmumukha mo. Kasama ang iyong mga pamilya dito sa sinasabing kasabwat mo na kapag hindi sila nakipag-cooperate, ilabas nyo ang anak nitong nanay na hindi kakasal. Walang puwang ang mga taong nangingidnap. Makakasama natin ngayon muli ay live sa studio si Regine Catayan Policarpio, Catayan Jr. At nandito rin sa ating studio ang inarereklamong kinakasamang si Raymart Ramos. Ito, magandang umaga sa inyo, Magama, at sa iyo, Raymart. Napanood daw ni Raymart ang sumbong na dito ho sa Ipabitag Mo. Kaya gusto niya makipag-ayos na raw, hindi nila lumala yung problema. Kausapin muna natin, ikaw, nanay. Regine, nandito ngayon kinakasama mo. Nag-uusap na ba kayo, ha? Kasi ang bata, kinuha niya, hindi ba? Ngayon lang po kami nakita eh. Ngayon lang kayo nakita. Hindi na po kami nag-uusap talaga sa tawag. Puro text lang. Tsaka Text. Paano napunta sa kanya yung bata, Regine? ano po kasi, meron po kami hindi pinagawa yun nun. Tapos, Kailan nawala yung bata sa iyo, yung mga anak mo? mga ano po, March 8, mga ganun po. March 8 ng anong taon? 2022. 2022 ng March 8. Hindi mo alam, kinuha niya, tinangay niya lang? Nung time po kasi yun, ako po yung nagtatrabaho, sir. Kaya nga, nagtatrabaho ka, o paano nangyari? Gusto ko na kasi makipaghiwalay sa kanya nung kasi ayaw ko na sa kanya, ayaw niya kasi makipaghiwalay pa sa akin eh. Okay. Gusto niya, pagpatuloy pa rin namin ayaw ko na ngayon Okay, kasi. sige, naintindihan ko na yun. Ako diretso, paano nawala yung bata, tinangay niya, hindi mo alam? Pag-uwi mo sa bahay, kinuha niya, tinangay niya na, wala ng bata. Kasi gusto niya kasi tag-isa kami. Gusto ko kasi, naghiwalay na kasi kami dati niyan 4 years ago. Tapos after 4 years, nagbalikan kami. Mga 1 year din kami nagsama. Una kong kinuha yung bunso. Tapos yung panganay nasa probinsya. Nagtiwala na may papa ko na nag-usap kami. Pag naghiwalay kami ulit, hindi wala siyang gagawin na iba na hindi niya ilalayo sa akin yung dalawang anak ko. Kung in case man na maghiwalay kami, sa akin pa rin yung dalawang kong anak. Kasi gusto ko, ako talaga yung buhay sa mga anak ko. Ako gusto ko kasama talaga sila. Alright. Kahit hirap na hirap po ako sa buhay, okay lang po. Kaya ako tinatanong kung paano nawala yung bata, siyempre kinidnap, tinangay. Ayoko pakinggan kung naghiwalay na kayo, nagsama kayo, wala akong pakialam doon sa relasyon ninyo. Kasal ba kayo? Hindi po. So hindi kayo kasal. Yan lang gusto kong tanong sa iyo. Na ngayon, ikaw naman, Raymart, anong ginawa mo rito at bakit tinangay mo yung bata na walang pahintulot na hindi mo sinabi sa nanay? Ganito po kasi naging usapan namin ng sir, no? Bago ko po kunin yung mga anak ko, nag-usap po kami niya, sir. Sabi ko po sa kanya, anong pipiliin mo? Yung trabaho mo o kaming pamilya mo? Kasi ako, sir, ayoko po lumaki yung mga anak ko, mga babae po kasi talaga eh. Ayoko po silang lumaki na hiwalay. Parang, kasi katulad ko po, lumaki po ako na hiwalay po magulang ko yun. Okay. Sinabi ko po sa kanya, bago po siya pumasok sa trabaho niya,
Nagsabi po ako, eto sasabihin ko sa'yo, sino pipiliin mo? Yan trabaho mo o kami anak mo at ako, sabi ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, sir, walang sinong makakapigil sa akin kung anong gusto kong trabaho. Ayun ang sinabi niya. Kaya po ako, sir, pero hindi ko po agad nilayo ang bata. Hindi po agad kami umalis. Nagdasal po ako. Ang sabi ko po, nagchat po ako sa kanya ulit. Nag-message ako sa kanya sa messenger. Ang sabi ko po sa kanya, Regine, hindi ka talaga uuwi, sabi ko. Kasi kung hindi ka uuwi, pagbalik mo sa bahay, wala na kami. Kung pinapipili mo siya, anak mo, o trabaho niya, kayo, sino nagbigay siya ng karapatan na siya ay mamimili? Dapat ikaw una, lalaki ka. Hindi ba dapat pinakasalan mo muna? Hindi ko na po siya napakasalan, sir Ben. So, hindi mo pinakasalan? Nagkaroon po siya ng sala sa akin, sir. O, kaya sandali. hindi ka So, pinakasalan. ikaw perfecto, nagkasala siya. Makinig ka sa akin. Nandito ka, makakatikim ka sa akin ng sulitan. Hindi mo pa napapatikman. Huwag mo akong susubukan na akala mo, pati ako mapapaikot mo. Simple lang aking sasabihin sa iyo. Ang bata, kapag hindi kay kasal, wala kang karapatan. Lagi nasa kustodiya ng nanay. 1 hanggang 7 taon. Kung kasal man kayo, pwede kayong magkustodiya, hati kayo. Hindi mo pinakasalan, wala kang karapatan mag-demand. Narinig mo ako? Yes, sir. Kung talagang sinasabi mong pinapipili mo siya, dapat ang ginawa mo, magpakasal ka. Ano ba naman yon? Ayaw siguro sa'yo, hindi mo pwedeng pilitin. Ang tanong, bakit mo tinangay yung mga bata matapos mo siyang papiliin? Yes, sir. Piliin mo, kami o trabaho mo. Sino kang utot na para magsabi niyan? Kaya hindi mo naman asawa to. Siya nagtatrabaho, ikaw may trabaho ka? Ayaw niya po kong pagtrabahuin, sir. Oy. Kasi po Ay, ako- sus, eto ka na naman. Hindi ka ba nahihiya sa balat mong yan? Hindi. Kalalaki mong tao, wala kang trabaho, tapos ang babae nagtatrabaho, tapos pag nagtatrabaho siya, nagsiselos ka? Hindi po, sir. Ang ganito po kasi yun. Ay, ganito na lang sa akin, ano? Kid, ilang taon ka na? Ano na po ako, sir? 28 po. Marami ka pang kakainin bigas. Kung anak lang kita at pagkatas gaganong-ganon ka, hambalusin kita eh. Hindi ako nagbibiro. So ito lang sasabihin ko sa'yo. Bawal yung ginawa mo. Pagtangay ng mga bata, kidnapping, abduction ang tawag niyan. Krimen yan. Kidnapping of minor dahil hindi kay kasal. Pwede siya magdemanda laban sa'yo. Nakikinig sa atin ang DSWD, oh. Kikinig sa atin ang Municipal Social Welfare and Development ng Norsagaray. Baka hindi mo alam. Kaya para doon sa mga tatay-tatayan lang na hindi nakakaintindi, na akala ang babae, aanakan nyo lang pagkatas hindi mo papakasalan. Wala kang karapatan magsalita ng ganyan. Ngayon, kung gusto mong maging totoong lalaki ka, dapat sa tagal ng panahon, dapat nag-ayos na kayo, tapos ikaw pa walang trabaho, ikaw nasa bahay, tapos papipiliin mo. Paano kayo mabubuhay? Hindi ka na magtatrabaho. Hindi Sige po, nga. sir. Kasi po, Siya na naman may kasalanan. Hindi po. Gusto niya po kasi, sir, siya po ang magtatrabaho. Pero ang tanong, Nag-aaway po kasi kami, sir, pag ako Bakit po kayo yung nag-aaway? magtatrabaho. Pag ako po yung magtatrabaho, sir, nag-aaway po. Ayaw niya po sa loob siya ng bahay, sir. Yun po syempre yun. gusto rin magtrabaho eh. Kaya lang po, sir, yung trabaho niya po kasi talaga, sir, ang labag sa akin, loob. Sino ka para kontrolin siya? Pag-aari mo ba siya? Bakit? Pinakakain mo ba siya? Pinalaki mo ba siya? Kahit naman pinakakain mo siya, kung magulang ka, wala kang karapatan dahil magulang, pinalalaki mo siya. Hindi, girlfriend mo lang siya eh. Wala naman kayong relasyon eh. Wala kang karapatan na mag-control sa partner mo na hindi kayo kasal. Simple lang ang sasabihin sa'yo. Magsumikap ka, kid. Mabuti nga ka mo, sinauli mo ngayon, ito ang sasabihin ko sa'yo. Kailan na makikita ng nanay ang mga bata? Pwede na niya po makita kahit mamaya ako eh. Mamaya. Simple lang. Ito ba'y nakialam dito, pati mga magulang mo, nagtago ka raw, hinahanap ka, hindi ka makita. Ngayon, all points bulletin kita, inere na kita, tsaka ka nalumutang. Kasi kung hindi, hahanapin ka namin. Maliit lang ang Maynila. Gusto mo, tumakbo ka pa ng Mindanao. Takbo ka pa ng Tawi-Tawi. Pakampi ka sa Abusayap, hanapin pa rin kita. Punta ka ng tuktok ng Batanes, wagayway mo yung bandila ng Chino, hanapin pa rin kita. Huwag mo nang gagawin to, hindi mo siya asawa. Anong gusto mong sabihin, tay? Ang tatay umiyak dito sa akin. Yung pahirap na ginawa mo, yung kalbaryo. Alam mo bang ginawa mo rito emotional violence doon sa nanay? Sige, tay, sige. Kala ko hindi gagawin niya yun eh. Wala. Bait ng papa. Wala akong nasabi sa kanya, hindi ko nakaialam, ni masok, kahit hindi sila kasal. Pero hindi ko, akala ko hindi magawa sa kanya, nakapunta pa yung sa amin sa probinsya. Sobrang pag-ano ko sa kanya, pero ito palang ginagawa niya. Yung nasakta ko lang, bakit tinatago yung bata? Doon sa amin sa probinsya, ang tagal, tinatago ba namin? Wala, hindi na namin nagawa. Kaya ama ka, kahit hindi ka kasal, uri kitang ama ng mga bata. Hindi mo, yung kinakasama mo, hindi mo sinabi na inarin siya. Tinangay niya ang anak na dahil ayaw niya doon sa lalaki. Bakit sinabihan na hindi yung tamang ginagawa mo? Mang, walang pinag-aralan, kubre. Pero sabi ko, hanapin ko yung tao makatulong sa akin, mabuti na kapunta ako sa pitag. Kala niyo, kahit mangmang ko. Yan sana, niyo, dahil yung kinakasama mo may anak, ayaw doon sa lalaki. Yan sana. Sana yung kinakasama mo, kaharap din. Dahil ina siya. Ang sakit ang wala yung mga anak. May kinakasama ka ba? Wala po, girlfriend ko po. Girlfriend mo? Yes, girlfriend lang. Oh, girlfriend. Kakasama kayo sa Wala bahay? na. Hindi po kami magkalipin. Magkalibin kayo? Hindi. Hindi po.
Okay. Bakit pinasikat pa ninyo sa picture? Sige. Huwag na lang, hindi na natin ba? Yun pagtatago lang ng mga bata. Nasaan yung Yan mga na bata? lang. Nasa bahay po namin. Yan na Bahay lang. ninyo. Bakit yung pinuntahan siya sa bahay ninyo, hindi ka raw makita at hindi alam kung saan mga bata? Iba po yung bahay po kasi ng lola ko po. Yung Bakit hindi mo siya mini-message na bata nasa sayo? Sinasabi ko po sa kanya, Dalawa. sir, Bakit hinahanap niya, hindi mo pa napakita? kasi po iuwi niya po ng probinsya, sir. Pero ikaw, may karapatan kang, may tonggap ka pala eh. Kid, Noon, 2 taon. Tanong ko sa kay Regent, o yung mga bata, pinakita ni Remart, magkanganakan pa naman, iniwan mo, buntis. Ako, testigo ko. 2021, wala ako rito, nagsama kayo. Panahon ng pandemic, sabi ko, magkaharap lang. oh, sige tay, nandito na ngayon. Gusto mo pang sermonan? Hayaan kita mag-sermon. Talagang hindi man ako. Kung ano ang pamilya niyo, gano'n rin sa akin. Pero ginawa ko ba yan sa asawa ko? Wala. Kung talagang mahal mo si Regine, intindihin mo yung ano niya. Pero kung hindi mo mahal, gusto mo masunod, kahit anong gagawin mo, gusto mo sundin ka. Kung nagmahal ka ng babae, payagan mo. Siyempre sa hindi kasama sa inyong pamilya. Nagtrabaho. Mas buti nga, nagtrabaho. Yung iba nga, hindi nagtrabaho para sa anak. Ilang taon na doon sa ang bata sa akin. Oh. Okay, may, tay. may nasabi ba ako? Tay, relax. Wala akong nasabi. Tay, relax. Yes, sir. Kasi nang kamakailan, iyak ka ng iyak ngayon, matapang ka. Okay, relax. Hindi, ganun. Hinga, Sir. hinga. Dahil hindi ko tapang sa ano, sir, sa pagsalita lang Sige, natutuwa. okay na, okay na. Okay ka na ngayon. Okay na ho. Nakita mo na tong damuho na to. Hindi ko nga. Gusto mong picturean sa harapan ko? Hindi ko akalain. Hindi, narinig ko, gusto mong picturehan sa harapan ko? Huwag mong gagawin. Gusto mong katusan ko sa harapan ko? Huwag mong gagawin yan. Hindi, Nagigigil yung mga tao ko. Si Hindi James, ugali sa akin yan, sir. Hindi, ganun. Hindi, Sige, ugali. relax ka na. Yung bunganga ko lang pag may Okay katarungan na, may okay na tayo. katarungan lang. Sige, okay, relax na tayo. Sige. Anyway, Okay, ho. ang mag-uusap ngayon dito tayo, siya, Oo. anak mo, at saka siya. Okay, tapos ka na dyan. Oo, Okay? salamat. Sige. Ano ngayon gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko makuha yung 2 anak ko, sir. Gusto mo makuha ang 2 anak mo? Andyan naman po lahat andyan naman po yung mga magulang ko, buhay pa, kapatid ko, tutulungan naman po nila ako eh. Hindi po nila ako Okay. pabayaan. Alright. Una sa lahat, tulad ng sinabi ng Attorney Batas Mauricio, wala siyang karapatan mag-kidnap dahil hindi mo siya asawa, hindi siya kasal. Ang ginawa niya, dinukot niya, kidnapping yan. Krimen yung ginawa mo. Pwede ka sa masampahan ng kaso habang nakikinig sa atin ng mga alagad ng batas, pwede kang hulihin. Pwede siya magsampa ng kaso, kidnapping. Dahil hindi kayo kasal. At tinangay mo na walang pahintulot. Wala sa family code yung kustodiya para sa iyo dahil irresponsable ka, wala kang trabaho, hindi mo siya pinakasalan, tinago mo pa, labag sa kanyang kalooban, dinukot mo, kidnapping yon. So kahit na anong sasabihin mo, wala kang kalaban-laban dito, kid. Kausapin natin tong Municipal Social Welfare Development Office ng Norzagaray, si Annalyn Joy San Pedro. Narinig niyo siguro, nakikinig po kay kanina. Ano pong take niyo rito dahil nandito na po yung nanay at saka tatay na matagal na pong hinanap ito yung tatay at tinatago raw 2 taon na. Kung hindi pa po lumapit sa amin, hindi lulutang tong si tatay at papakita yung mga anak na tinatago doon sa nanay. Ano pong nakikita nyo? Hindi po sila kasal. Opo. Meron po talagang liability yung tatay dahil kahit mapatunayan na biologically anak niya yun, hindi po naging maayos ang pagkuha niya sa mga bata. Kung meron man ho silang conflict, marital conflict o hindi sila kasal, ang amin pong tanggapan ay nagpo-provide ng quality services sa mga problema kagaya po ng kanilang mga dinanggit. Ano po? Ang sa amin po kasi, nangyari na po yan 2 years ago. Sa panig ng mga bata, meron na po kasing psychological impact yan. Kaya yung adjustment sa mga bata, hindi rin ganun kadali para sa nanay. Bagamat may punto ang tatay na dinikot din naman, pero hindi din po dapat na ganun ang ginawa sa nanay. Kasi yung pagtatago niya, nakatulong niya, mas po ang kanyang mga kamag-anak, pwede po talaga siyang kasuhan ng abduction, kidnapping. Ngayon, para na lang po sa reintegration ng mga bata, bukas po ang aming tanggapan, makipag-ugnayan din po para po personal po silang maasikaso at mai-provide ang counseling services sa nanay, ganun din po sa mga bata. Okay. And yan naman po sa panig ng nanay, hindi naman ho dahil ibabalik sa kanya ang custody ng mga bata, ay okay na. Meron pong close monitoring ang ating pong BC, yan po yung Barangay Council for the Protection of Children, na naniniguro na ang mga bata, maski ba nasa panig
panig ng nanay ay sigurado ba na naalagaan. Kasi sabi po ng tatay, kung nagtatrabaho ang nanay, baka nga po yung mga bata ay kung sino lamang ang nag-aalaga. Kaya kung minsan, meron ding cases of neglect and abuse kasi nga po hindi mismong magulang ang nangangalaga. Pero dahil ang nanay nga, sabi nyo, hindi nga sila kasal, talagang nagtatrabaho para mabuhay ang anak. That's very basic for survival. Hindi yan pwedeng set aside practically na ang nanay magtrabaho. So, sa pagpapalaki po ng mga bata, dapat kahit papano nakasubaybay din yung tatay kung sila ay nagkakasundo. Otherwise, at maulit po yung ganito na hindi nagpapaalam, may mga sitwasyon na nakukuha ang bata, sa korte na po nila i-elevate ang kanilang kaso. Nay, Kasi may pagkakataon na hindi yung- ma'am, sandali lang, ano? Sandali lang. Let me cut you there a little bit. Okay. Parang sinasabi mo, may karapatan sa kustodiya itong si Raymart kahit hindi kasal, kahit nakinidnap yung mga bata. May karapatan siya yung kustodiya, hindi naman sila kasal. Kung sila po ay magkakasundo, verbal, pero recorded. Ma'am, hindi nga Yes sila po. magkasundo, ayaw makipagsundo ng babae. Kasi unang-una, may dahilan. So at this Yes point po. in time, talagang hindi sila pwede magkasundo. Ikaw ba, gusto Yes mo pa po. makipagsundo dito sa lalaki nito? Gusto mo pa makipagsundo? Makipagsundo rito? Gusto mo makipag-ayos? Ayaw mo na. Kaya ako tinatanong yan, hindi conditional. Kung makipagsundo ka kahit na 10 ang kanyang babae, nagkakasundo kayo. Pero kung ayaw mo makipagsundo, kesyo lumuhod pa siya sa harapan mo, ang kustodiya ay nasa sa iyo dahil hindi kayo kasal. Because hindi kayo kasal, ang pagkaintindi ko sa korte, kapag intindi ko diyan sinasabi, you do not have a shared custody, ang dapat ang magbabantay diyan for integration, mabalik sa iyong bata, yung MSWD na titingnan kung nga ba ikay responsabling ina. Kasi kung hindi, makukuha sa iyong bata rin. Kasi ang karapatan, ang kapakanan, karapatan, ang kalagayan ng mga bata, mas mahalaga sa away ninyong dalawa. Pwede naman kunin yung mga bata sa estado kung hindi ka magkasundo, kung pareho kayong mga irresponsable. Simple lang naman ako Dito sa parting to, di ayaw mo makapagsundo, ayaw mo makipagkasundo sa kanya. Di na kayo pwede magkasundo. Gusto niya mag-isa dahil sa tagal ng panahon, ayaw niya ng pareho. Paano siya magkaroon ng joint custody rito? Kasi ang gusto ko lang maraman dito, Miss Annalyn, hindi sila pwede mag-joint custody. Siguro pwede, monitoring na lang ang MSWD dito sa kalagayan ng mga bata, yung dahil protektado sila ng Estado, karapatan, estado na rin yung kalagayan ng mga bata, dapat mo-monitor kung nga ba responsable itong magulang na nanay. Pero sa tatay, wala talaga tong tatay na to. As in, wala talagang karapatan sa kustodiya niya. Kasi ayaw naman, ayaw makipagsundo, ayaw makipag-ayos ng nanay. Simple lang Ito naman si lalaki, demanding, ayaw ng nanay, hindi natin pwede silang pilitin. So tanong, meron pa bang karapatan ang lalaki kahit ayaw na ng babae? Yan ang tanong. Wala na po. Ayaw, wala na. Di tapos ang usapan. So in other words, kung gustong uuwi ng nanay sa probinsya at kunin yung kustodiya ng mga bata, siguro doon sa probinsya na kung saan imo-monitor na lang ng MSWD ang kalagayan ng mga bata. Sakaling hindi ginawa ng nanay ang kanyang trabaho, pwedeng kunan ng kustodiya yan ng Estado. Di ho ba? Yun lang po ang sinasabi po natin. Sa pinakamalapit na kamag-anak. Ayun. Pero sa mother side pa din. Yes. Kasi Annalyn, baka isipin ng mga irresponsableng lalaki diyan, anak ng para mapusa, pagkatapos nagmamagaling, na akala niya dahil anak niya hindi naman pinakasalan, wala siyang karapatan at wala siyang karapatan sa kustodiya. Kahit na responsable pa siya, kahit may trabaho pa siya. The mere fact na hindi mo pinakasalan, hindi kayo nagkakasundo, ano pang dapat gawin doon? Gagawin natin ang kanilang buhay na miserable? Gusto lang siguro ng babae ng tahimik na buhay, ayaw niya ng magulong buhay, ayaw niya ng miserableng buhay. May karapatan siyang magkaroon ng... For a mere fact na hindi po sila kasal. Yes. Tsaka po hindi rin naman nag-propose ng marriage yung tatay for long time. Ayaw. Yung mga bata 8 and 11 years old. So wala talagang plano for that. Kaya dapat, sabi nyo nga sa Civil and Family Code, dapat po protected ng batas yung Yes. kanilang relasyon. Yes. At the same time yung responsibilities Tama. sa mga bata. So doon pa lang sa legal binding nila, hindi na po committed yung tatay. Kaya mahirap pong mag-expect sa kanya. Ayun. Narinig mo ikaw. Anong sasabihin mo ngayon, Raymart? Sige, mga tuwirang ka. Gusto ko masukat yung utak mo. Kung ano pang laman ng utak mo. Baka may gusto ka pang tanungin o baka kikidnapin mo na naman uli yung mga bata. Huwag ka magkakamali. Nabitag ka na. Baka may isipin mo, etong mali mo, magsisi ka. Magsisi ka hanggat gusto mo. Pero huli na ang lahat. Huwag ka na magsisi. Sisihin mo sarili mo. Wala kang karapatan sa kustodiya. Huwag kang umasta ng parang asawa dahil di mo pa yung nakasalan. Pangalawa, dahil sa ganito, imo-monitor lang ng MSWD yung mga bata sa umpisa. Hanggat makapag-adjust, mapupunta sa nanay. So, sorry ka na lang. So ngayon, may gusto ka pang sabihin? Sa akin lang po, pag
napunta na po sa kanya yung mga anak ko. Regine, ito lang sabihin ko sa iyo ha. Alagaan mo yung mga bata. Palagi mo silang isisimba. Kasi tuwing linggo lagi silang nagsisimba eh. Yun ang gusto nilang mangyari. Pag-aralin mo sila, alagaan mo. Matalino si Yana, alam mo yan. Nag-aaral siyang mabuti. Scholar yung mga anak mo. Kaya sana patapusin mo muna sana yung pag-aaral ng mga bata doon. Kahit itong taon lang na ito. Tay, wala naman tayo naging problema pa po. Talagang wala naman po akong galit sa inyo lahat. Wala naman po, hindi po ako nagagalit sa inyo. Nakialam ako sa inyo. Ang nakialam lang ko dahil sa ganito nangyari. Yun lang ang pinakialaman ko. Sige. Diba? Tay, okay na. Tumawag. Ganito na lang, Sige. Tay, okay na. Ha? Salamat ho. Dahil away nilang dalawa to, okay? Dito, basta't umamin ka lang sa pagkakamali mo at pagkakasala mo, doon ka sa Diyos mangumpisal. Huwag kang mangumpisaw sa tao. Siguro, ang dapat gawin mo, humingi ng kapatawaran sa ginawa mo sa kanila. Una, anong pang 5 utos? Honor thy father and thy mother. Tama? The 5th commandment. Ginawa mo ba yun? Father, mother, superior, elder, leaders, government. Gawin mo yun. Kung magdarasal ka, hindi ka pakikinggan ng pong may kapal hanggat hindi ka humihingi ng sorry sa tatay. Humingi ka ng sorry dahil sinaktan mo rito ang tatay rito. Umiiyak sa akin ka ng isang araw. Naaawa ako sa pagiging ama. Diyan ka humingi ng sorry para mapatawad ka. Kasi pag hindi ka humingi ng sorry sa kanya, hindi ka napapatawad, hindi titingin ng Diyos ang panalangin mo, iho. O sige, humingi ka ng patawad. Gusto ko yung katotoong patawad sa tatay. Siya nasaktan mo eh. Nag-iiyak sa akin to nung Biyernes eh. Naawa nga ako eh. Sige, hingi ka ng patawad sa kanya. Masama lang po. Humingi po ako ng tawad sa inyo kung nailayo ko po yung mga po. Alam ko po naman po yung pag-aalaga nyo kay Mary. Sana po mapatawad nyo ako. Wala namang problema sa akin. Okay, napatawad mo na siya, Tay. Walang problema sa akin. Dahil napatawad mo na siya, Tay, okay na sa atin, napatawad mo na siya. At siya naman pumunta rito, sinauli ng bata. Maganda naman yung ginawa niya. Anong desisyon mo? Kasi ang tatay mo parang doon daw muna ang bata. Gusto mo doon daw muna ang bata. Parang ang tatay, parang nagsasabi. Nag-aaral po kasi daw eh. So doon muna. Pero gusto ko sir na makita yung bata bago kumuwi sa Leyte. Okay. So, okay lang sa iyo. Sama ko muna. So, okay lang sa iyo muna ang bata sa kanya Sabi niya po pagkatapos daw ng ng pag-aaral. pasukan. Mhm. Ihatid niya na daw Pero sa bahay. dapat bumibisi-bisita ka. Dapat nakikita mong anak mo kasi pag hindi, baka lumayo sa yung anak mo. Kasi baka akala mo pag-alaga sa kanya, Sabi tapos niya, baka... ihatid na daw po niya eh. Pagkatapos, pag wala na Hindi, daw pasukan. pumunta ka doon. Huwag mong hatid sa iyo. Kung alam mong address. Hindi naman kayo may custody, hindi naman joint custody ito eh. Pinagkakaubaya muna sa kanya kasi pinagkakatiwalaan mo siya, wag lang siya magkamaling gawin ulit ito, hantingin ko na to. Naintindihan mo ba Babalik ako? po kami dito pag ano. Pag gagawin mo ulit ito, pag itatago mo ulit, naku, Mariosip, magtago ka na sa palda ng nanay mo, hindi kita sasantuhin. Pinagkaloob sa iyo muna dahil sabi mo, nag-aaral ang mga bata, sige, pero as part of integration, sabi nga ni Annalyn, okay. Pero on that aspect, parang nagkasundo kayo na sa kanya muna, tama? Okay, sige. Yan, at kasunduan niya yan. Siguro, ganito na lang, Annalyn. Papuntahin ko sila sa inyo para ma-monitor nyo dahil kayo naman talaga pagdating sa mga welfare ng mga bata. Ma'am, siguro, idadaan ko po sa inyo na talagang nakasulat yan papel para may habol tayo rito pag ginawa na namang dinuukot na naman tumingit. Yes po. Ha? Ma'am? Okay ba, ma'am? Yes po, at saka kami po pag naramdaman namin na hindi agad nasa-settle ng dito lamang sa aming office, may mediation po kami sa PAO, sa Public Attorney's Office, para doon po sila pipirma ng kontrata o kasunduan at yun nga po yung sinabi ko, pag hindi po sila sumunod at our level, sa korte na po i-elevate. Tama po kayo, ma'am. I agree with you 101%, ma'am. I agree with you. Ma'am, ganito lang gagawin namin, ma'am. Idadaan po namin yung tamang proseso dahil kayo po ay nasa Municipal Social Welfare and Development Office. Trabaho niyo po yan, kabisado niyo po yan. Hindi na po kami mag-i-encroach dahil alam niyo po, ma'am, publicly na napapakinggan po tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat, ma'am, at maraming natuto siguro dito sa pag-uusap namin, ma'am. Unless you have something more to say, ma'am, Annalyn, I will let you go. Yes po. Sa akin po, i-advocate ko po talaga yung karapatan ng magulang, pero dapat ang magulang ay may responsibility sa bata. Tama po kayo kasi ang iba, nag-aasawa na lamang basta gusto nila, kahit ilan, dahil maganda trabaho nila o nakapag-aral sila, pero yung mga bata po nagsasuffer. Kaya dapat po talaga i-develop yung tamang pagpapalaki sa mga bata. Maraming salamat, ma'am. Mabuhay po kayo. Opo, thank you po. Okay, ganito na lang. Pabor naman dito sa nanay at sa tatay na, sige, para wag na lang medyo maguluhan ng mga bata, binigyan ka ng isang pribilehiyo, binigyan ka ng second chance. Wag mo nang gagawin ulit na dudukutin sa kanila kasi pag ganyan ang ginagawa mo, Joseph, baka ikaw susunod madukot. Mag-uusap na lang muna kayo sa baba, ano? Sa pag-usapan ninyo, kasi gusto ni tatay makita at mabisita naman ang kanyang mga apo. Bigyan mo naman siya ng galang. Okay? Tatanda ka rin. Magkakaapo ka rin. Ewan natin kung buhay ka pa noon.
Intindihin mo, ang gusto lang ng tatay, pumunta rito, makita ang kanyang apo. Masakit sa kanyang kalooban na napamahal siya na ipinagkaitan mo siya ng kanyang karapatan. Kung tutusin, wala kang karapatan. Kaya lang dito sa parting to, sige, dahil pumayag si tatay, pumayag si nanay, na dyan muna ang bata sa inyo, pag-uusapan na rin, nagmo-monitor yung MSWD, pumunta kayo sa MSWD para doon mag-ayos kayo para papel, nakaperma lahat, kontrata. Dahil sa kanya ang poder ng bata, mabibisita mo. Hindi po pwedeng pagkaitan ka. Pag sakaling pinagkaitan ka, takbo ka ulit sa akin. Narinig mo ba ako? Ayokong bumalik sila sa akin, dahil may MSWD. Kasi kung hindi, pag nilabag mo matapos ang pag-uusap ng MSWD at kasama ang Department of Justice, ang Department of Justice, nandiyon yung sinasabing POW lawyers na yung monitor, nakasulat ng papel. Pag nilabag mo yon, patay kang bata ka, doble mami ka. Okay? Mag-usap na lang kayo. At ayaw ko sirain yung sinasabing karapatan ng mga bata magkaroon ng tahimik na kapaligiran sa pamamahay. Okay? Yung karapatan mo at karapatan nyo, iba. Pero ang kapakanan ng bata, iba rin. Protektado sila ng Estado. Okay na sa inyo, Panay? Okay, salamat. Okay na. Ikaw, Maraming salamat. ikaw naman, okay na sa'yo. Pwede po pagkatapos na napasukan, kukunin na lang po namin yung Abay, mag-usap kayo sa, hindi ako. Municipal Social Welfare and Development. Lahat ng dapat pag-usapan ninyo, ilatag nyo. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Thank you. Okay, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, may tatak, bitag. Ito po ang hashtag, ipabitag mo.